kung gusto niyo lang kung ano, kung gusto lang din akong i-content kaya tayo ginaganyan, pasensya na. Una't huli na 'to, una't huling beses 'to sa paninitan niyo sa akin, sasagot ako. Laking asahan sa akin. Sasagot ako. Laking asahan sa akin. Pag-asahan sa akin. Ating lahat, Kuya Earls. Mga ka-Erts, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang isyong kumakalat sa comment section, tungkol ito kay Mikoy at sa sinasabing paglabag daw sa rules ng Kalenggap. Pero bago tayo magpadala sa emosyon o sa may ingay na opinyon, gawin muna natin ang tama, intindihin muna natin ang buong konteksto. Una sa lahat, malinaw kong sasabihin, hindi ito paninira, hindi ito pambabash, at lalong hindi ito para sa views. Ito ay isang mahinahong reaksyon at pagsusuri base sa mga paliwanag na mismong galing kay Mikoy. Dahil sa totoo lang, sa panahon ngayon, masyado nang mabilis ang hasga pero napakabagal ng pag-unawa. Lumabas kasi ang akusasyon na di umano raw ay lumabag sa patakaran ng Kalenggap si Mikoy dahil sa mga taong kasama niya sa ilang shoots. May mga nagsasabi na ginagamit lang daw ang Kalenggap, may nagsasabing may sariling galawan, at may nagsasabi pa na dapat daw ay nagpaalam muna sa kung kanino. Pero kung papakinggan natin ang paliwanag ni Mikoy, may malinaw at lohikal siyang sagot. Ayon kay Mikoy, sa mga pagkakataong iyon, wala talaga siyang ibang mapagkunan ng cameraman kundi ang mga kaibigan na niya mismo. Hindi ito crew, hindi ito bayad, at hindi ito organized production. Kumbaga, kung sino ang available, siya ang tumutulong. At sa maraming content creator, lalo na sa mga nagsisimula o gumagawa ng personal content, normal lang ito. Importante rin itong linawin, hindi lahat ng video o galaw ay konektado sa Kalenggap. May personal content, may sariling galaw bilang individual. Hindi ibig sabihin na kapag tumulong ang kaibigan sa pagkuha ng video ay may nilalabag na agad na alituntunin. Minsan, masyado lang nating nilalagyan ng kulay ang isang simpleng sitwasyon. Ngayon, dito papasok ang pinakamahalagang punto na tila hindi napapansin ng marami. Kapag MICRIS ang shooting, malinaw na labas ang mga kaibigan niya. Ibig sabihin, may hangganan. May respeto sa sistema. May malinaw na linya kung kailan personal at kung kailan opisyal. At sa mata ng isang patas na taga-masid, malaking bagay yan. Kung ang intensyon ni Mikoy ay lumabag o man lamang, bakit pa niya ilalabas ang paliwanag na yan? Bakit pa niya lilinuin kung sino ang kasama at kung kailan sila kasama? Ang taong may tinatago, kadalasan tahimik. Pero ang taong may malinis na intensyon, handa magpaliwanag. Dito rin pumapasok ang realidad ng buhay content creator. Hindi lahat may production team. Hindi lahat may budget. Minsan, diskarte lang talaga at tulong-tulong. At hindi ito automatikong paglabag. Hindi rin ito pananamantala. Isa lang itong praktikal na solusyon sa sitwasyon. Kaya bago tayo maniwala sa mga komento na, ginamit lang ang Kalenggap, o, lumabag sa rules, mas mainam na itanong muna natin, may malinaw bang ebidensya? O baka naman interpretasyon lang ng mga nanunood na hindi buo ang impormasyon. Sa ngayon, base sa paliwanag na inilabas, mas lumalabas na ito ay misunderstanding kaysa paglabag. At sa isang komunidad na ang layunin ay tumulong at umunawa, mas dapat manig ang mahinahong pagtingin kaysa mabilis na paghusga. Hindi masamang magtanong, pero mas mahalaga ang makinig. Dahil hindi lahat ng nakikita natin sa video o thumbnail ay sumasalamin sa buong katotohanan. Simula pa lang yan, madami pa tayong pagdadaanan. Dapat maging maging solid tayo. Collab, lagi kong araw-araw, every vlog ko kasama ko, collab. Ganon talaga, pag nakita nilang umaangat ang channel, sisitahin. Pero yung mga magagandang ginawa ko, asan yung kinontent ba ninyo? Credits. Kinontent ninyo? Hindi. Tsaka sinabi ko din naman, sinabi ko sa kanila, sinabi ko po sa mga kasamahan ko, yun nga, 'di ba? Kahit kayo aware naman po kayo. Ito kasi ang dami,
sa sobrang dami po kasi nagme-message sa akin Facebook page, hindi ko talaga na-accommodate lahat. So buti na lang talaga nandiyan yung mga kaibigan ko na sa charity ko sa charity ko, pinag-usapan ko sa pinag-usapan po natin sa charity ko. Simula na lang talaga nung sila masisipag sila sumagot lalo na kapag may nais pong tumulong sa charity ko. Tingnan nyo, ang dami pong doon ko nalaman ang dami palang gustong sumuporta sa charity ko. Meron po kaming gising 3. Automatic yan sinesend yan ni Papa Bol Ian, ni Papa Bol Richie kapag may mga nais pong tumulong sa charity. Pero pagdating po sa Mikris, never yan mag-a-accept ng never yan mag-a-accept never yan mag-a-accept po ng blessings ng Mikris, yung mga kasama ko. Tama, kung gusto nyo lang kung gusto lang din ako i-content kaya tayo ginaganyan, pasensya na, una't huling beses to sa paninitan nyo sa akin, sasagot ako. Laking asahan sa akin. Pagpapatuloy ng usapan, hindi natin maiiwasan na silipin ang reaksyon ng mga netizens. Dito talaga umiinit ang diskusyon, may mga nagsasabing ginamit lang daw ni Mikoy ang Kalen Gap. May nagsasabi na dapat nagpaalam muna, at may ilan pang nagdududa sa intensyon niya. Pero tulad ng lagi kong sinasabi, hindi lahat ng komento ay katotohanan, at hindi lahat ng opinyon ay may sapat na basehan. Unahin natin ang paratang na, ginamit lang ang Kalen Gap. Kung susuriin nating mabuti, paano nangyari yun kung mismong si Mikoy ay malinaw na nagsabing may hiwalay na personal content at may hiwalay na MICRIS shooting? Kung ginamit nga ang Kalen Gap, sana lahat ng galaw ay naka-ankle roon. Pero hindi, may malinaw na distansya, may malinaw na paggalang sa proseso. Minsan kasi, kapag nakakita lang ng mukha o pangalan na pamilyar, agad nating inuugnay sa isang organisasyon. Pero hindi ganun kasimple ang realidad. May personal na buhay ang bawat isa, may sariling diskarte, at may sariling limitasyon. Hindi porket tumulong ang kaibigan sa pagkuha ng video ay ginagamit na agad ang isang grupo o advokasya. Tungkol naman sa usaping, dapat nagpaalam muna, mahalagang linawin na may mga sitwasyong kinakailangan ng formal na paalam, lalo na kung opisyal at may kinalaman sa organisasyon. Pero kung personal content ito at hindi opisyal na proyekto, hindi rin makatarungan na gawing malaking kasalanan ang isang bagay na ginagawa lang para makapagpatuloy. Dito pumapasok ang kahalagahan ng konteksto. Hindi lahat ng kilos ay may masamang motibo. Minsan, ito ay resulta lang ng kakulangan sa resources. At sa halip na batuhin agad ng akusasyon, mas makabubuti sanang tanungin muna, ano ba talaga ang nangyari? May mga netizens din na nagsasabing may plano raw magtayo ng sariling community si Mikoy. Pero sa puntong ito, wala namang malinaw na pahayag o ebidensya na nagpapatunay nito. At kung sakaling dumating ang panahon na may balak man ang isang tao na magtayo ng sariling komunidad, hindi rin ito automatikong masama, basta't malinaw, maayos, at may respeto sa pinanggalingan. Ngayon, mahalagang banggitin ang papel ng mga taong nasa posisyon. Natural lang na may mga paalala at opinyon mula sa mga lider o presidente ng isang grupo. At kung may paalala man, hindi ito para manita kundi para magtama. Hindi para magpahiya, kundi para protektahan ang lahat, ang individual at ang organisasyon. Kung tutusin, mas makikita rito ang magandang halimbawa ng komunikasyon. May isyo, may paliwanag, may paalala, at may pagkakataong ayusin. Walang sigawan, walang bangayan. Ganito dapat hinaharap ang mga hindi pagkakaunawaan, sa mahinahong usapan. Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw ang isang bagay, hindi sapat ang tsismis para wasakin ang kredibilidad ng isang tao. Hindi sapat ang haka-haka para sabihing may nilabag na agad na alituntunin. Ang mas mahalaga ay ang intensyon, ang aksyon pagkatapos ng paliwanag, at ang kahandaang makinig sa payo. Kung tunay ang layunin natin ay pagkakaisa at pag-unawa, mas pipiliin nating maging patas kaysa maging maingay. At sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw kung sino ang may intensyong ayusin, at sino ang basta lang gustong makisali sa ingay.